Papanagutin niyo si Amy Marcos dahil traidor siya sa bayan. Magpaliwanagin siya, bakit alam pala niya na itong si kapatid niyang Bangag ang nasa likod ng People's Initiative. Tapos, alam pala niya, sabi ni Daryl Yap, alam ni Amy na adik yung kapatid niya. Then, okay lang sa inyo na hanggang ngayon, adik ang pangulo ninyo. Kidnapper pa. Tignan mo yan, si Teddy Boy Locsin Jr. at ang asawa niyang matanda na kukunin na yan ng lupa. Kasabwat nila sa pangidnap ng 2 bata. Kailan kayo matututo? Kailan kayo maninindigan? Balikan natin to. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Yan ang sinabi ko kay Amy Marcos. Sahig na si Lisa Tanas, yung kapatid mo, yung mga yan ay nakigdag sa buwatan kasama si Teddy Boy Locsin Jr., kasama yung asawa niya para distrongkarin ang mga papeles para dukutin ang 2 bata sa Turkey. Yan ang sinabi ko sa iyo, Amy, babalu. Huwag kayo gumawa ng kwento, mga puki ng ina ninyo. Now it's your call. Mamaya magkukuking show na naman tayo. So nakita nyo na, si Daryl Yap ay isang itim na ahas. Dati puting ahas siya. Si Amy Marcos ay alam niya. Isa rin siyang itim na ahas at hindi lang siya salot sa lipunan. Kaya sabi nyo nga, mag-ingat si Inday Sara. Nag-iingat naman siguro si Inday Sara. Yan ang katotohanan. It's sad lang dahil nagamit na naman ang mga Duterte supporters nung nakaraang eleksyon. Dahil, nabilog na naman, nakuha na naman kayo, sa emotional appeal na si Amy ay para kay Pangulong Duterte. Pumunta sa Hague, drama, mga optics, kunyari, anuhin yung pinsan niya, pero ang kapatid niyang punot dulo ng kidnapping kay PRRD, pinagtatakpan niya. Nakita niyo yung kay Piney Lisa, di ba? Galing yan kay Daryl. Gusto niyo ng gyera, hindi magyera tayo para malaman ng taong bayan kung sino ang para sa totoo, sino ang para sa mga Duterte, o kung sino lang ang sumasakay. Kasi siyempre si Daryl kumikita yan, di ba? Sa kanyang pelikula, wala naman para tayong dyan, problema dahil racket niya yan, profession niya yan. Pero gamit na gamit kayo mga Duterte supporters. Kahit ako, gamit na gamit. Yung Made in Malacanang dito, 3 beses ko napanood. Pinuno namin ang, ang mga movie theater dito. Nag-invite ako ng tao. Kasi syempre, you have to support dahil akala mo para sila sa tao. Ilang beses ba tayo mabudol? So now you know, mga kababayan. So I hope, bubula na naman ang bibig. Ano na naman ano kayang optics ni Daryl? Marami kang pera. Siyempre, nakikinabang ka kay Amy. Actually, ano pa lang yan. Hindi pa yan buo, mga kababayan. So sana, bahala kayo. Buhay nyo naman yan sa Pilipinas. Gusto nyo mabulok si Pangulong Duterte doon sa dahig? It's your choice. Kung maniniwala kayo kay Amy na siya ang bringer of hope and change. Kaya yan si Kaufman, ganun sila ni Amy. Paano mo papaniwalaan si Amy now and Kaufman? Ang sabi ni Kaufman, sana imbitahin siya ni Bangag at mag-sit down sila 100% mapapalaya niya si Pangulong Duterte. Si Kaufman ay ganon ngayon at saka si Amy. Now, narinig niyo na si Amy ay protektado niya si Bangag. Paano ididiin ng defense team na ang may kinalaman ng pagkidnap kay Pangulong Duterte ay si Bangag, si Tambaluslo, si Lisa Tanas? Kasi yung mga message sa akin ng puting ahas, yung tungkol dun sa mga passport ng ICC pagpasok, na i-forward ko na yan. Bahala na ang team ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, kung paano ang inyong plano na mapanagot itong mga walang hiyang ito. Hindi ko na trabaho yan. So much na ibinubuwis ko ang buhay ko kapalit ng 7
fabricated crimes na ginawa ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, kasama ang mga kasabwat nila. At dito sa Amerika, 4 na kaso na nilalabanan ko na ni piso, ni 5, wala akong hiningi sa kahit kaninong politiko to help me. Mambubudol talaga si Amy Marcos. Ngayon, kaya yung panawagan dyan na mga, ano tawag dyan? Ngayon na drug test, si Zubiri may panawagan, si Zubiri ba o si Soto, kung sino man yan, na ipulburon test ang lahat sa Senado. Ayan, not only sa Senado, dahil alam ni Amy, ang Malacanang, ang presidenteng bangag ang ipulburon test. Dahil alam ni Amy na adik ang kapatid niya. Huwag na kayo mapaninlang. Alam ni Amy dahil sinabi niya through Daryl Yap na bangag o adik ang kapatid niya. At alam yan sa showbiz, alam yan sa circle ng politiko, wag na kayong magmangmangan dahil authenticated yung ipinakita kong video. Natanggal na nga lang itong si Justice Santiago ng NBI, hindi pa ako mapa-extra-extradite dyan. Lahat ng pananakot nila, ipa-interpol ako, ipagurgur ako and everything. Kaya ang ultimate solution nila really is to gurgur me. Kasi 7 fabricated crime cases, ginawa sa akin, di pa rin ako natitinag. 4 na kaso, 1 case dismissed with prejudice, 3 I'm still fighting it, hindi pa rin natitinag si Marlica. Ano na to? Kasi ang intensyon ng mga kaso na yan, para gupitin ang bibig ko. Pero hindi sila nagwagi, kaya ang ultimate plan nila, patayin o gurgurin si Maharlika. Now, sino ang nandiyadyaan para sa bayan since day 1? Yung mga double agent sa dahig, na mga cheap, pati pagkain, ginagawang issue, yung humba na yan, na kinuha ng Abante yata. Imagine mo, galing sila mag-twist kay Harry Roque dahil pareho kami ni Harry Roque, dahil, never again sa mga Marcos, nakita nyo. Kaya nila tinitira si Harry. Kaya pinicturan si Harry ng kumakain doon, sasabihin, nakiparty lang daw doon, potluck yun, nagdala si Harry ng pagkain doon. Ginagawa nila ng issue. Walang dinala yung birthday evil doon. Wala siyang dinalang pagkain. Yun ay, effort yun ng mga kung sino-sino doon ng mga supporter. Kung ano nila yun, bayanihan nila yun. So talagang sinisira si Harry at ako. Kasi alam nila, nung mga ano na yun, ng mga double agent na yun, kami talaga ang die hard, I mean, not die hard. Ano yung, what do you call it? Rabid, ika nga, na tumitira sa mga Marcos at kay Amy sa mga bangag. Kaya magtaka kayo. Bakit kami na ang tinitira namin ay si Bangag, si Lisa Tanas at si Amy ay gustong sirain ito mga double agent na pareho tayong pinaglalaban para tayo kay Pangulong Duterte. Hindi naman namin tinitira si Pangulong Duterte. Hindi naman namin tinitira si Inday Sara. Si Amy, si Bangag, si Satanas. Bakit kami titirahin? Alam nyo na. Bayad yung mga jutang genius na yon, minamantikaan ang kanilang mga bibig. Dutertista, Dorogista, sabi ni Asianadi. Kasi yan ang gusto nilang pangalan. May bago silang pangalan. At imagine mo kung gaano ka-cheap pagkain, ginagawa nila ng issue. Mga kababayan, tayo mga Pilipino, kahit nga kapitbahay mo, kain tayo, birthday ko. Kain po tayo. Yes, diversion yan. Diversion nila yan, sabi ni Hanid. Okay? Para maiwas ang atensyon dito sa mga bangag na ito, pero not in my channel. Not in my channel, every day. Hindi natin titigilan ang mga demonyo. So, mga kababayan, I'll see you again in our cooking show. Who knows kung ano na naman ang mga eksena natin sa aking cooking show. Take care. Bye now.